So ayan na nga mga kadribol, bigo man tayong makapasok sa Paris Olympics, ay proud pa rin naman tayo dahil sa pinakitang gallant effort ng ating mga Gilas players. Medyo minalas lang tayo dahil nagtamo ng injury si Kai Sotto. Iba sana ang naging takbo ng laban kontra Brazil kung nandun lang sana si Kai Sotto. Anyways, tapos na yan, so mag-move on na tayo at mag-focus naman na tayo sa papalapit na FIBA Asia Cup kung saan makakasagupa natin sa November 21 ang New Zealand at sa November 24 naman ang Hong Kong. Ngayon, mamili tayo kung sino ba ang gusto nating isama sa lineup. Wala naman na sigurong kukontra sa akin kung isasama ko si Dwight Ramos. Si Dwight Ramos ang isa sa pinaka-consistent na Gilas player netong nakaraang FIBA Olympic Qualifying Tournament. Masasabi kong napakaswerte natin na meron tayong gwardya na singtangkad ni Dwight Ramos. Hindi naman lingid sa lahat na dati yung mga gwardya natin ang liliit, lalo na yung point guard. Ngayon, ito si Ramos, pwede naman natin gawin siyang point guard talaga. Ngayon, hindi na talaga tayo undersized pagdating sa point guard. Ang kagandahan din naman dito kay Ramos, malaki ang kanyang katawan, sulit din. Hindi basta-basta matutupi. Ngayon, sino bang gusto nating gawing relibo ni Ramos? Kung healthy na si Scottie Thompson at pwede nang makapaglaro, gusto ko siyang gawing relibo kay Dwight Ramos. Although maliit lang si Scottie at 6'1", pero para naman siyang 7-footer dahil sa sobrang dami ng rebound na nakukuha niya per game. At ang maganda pa dyan kay Scottie Thompson, kabisadong-kabisado na niya ang sistema ni Coach Tim Cone dahil ang tagal na niyang naglaro para kay Coach Tim Cone. Ngayon, sinong kukunin nating shooting guard? Pwede ba namang hindi natin isama si Jordan Hedding? Legit shooting guard ito. Although maliit siya as shooting guard dahil standard shooting guard gusto ko 6'6", pero wala tayong ibang makitang legit 3-point shooter. Uftana 6'4", pero very inconsistent kaya di ko siya sasama sa lineup ko. Kailangan natin ng Alan Kaidik, Jeff Chan, Lassiter type of shooter. Yung tipong mataas talaga ang percentage pag tumira sa tres. Renz Abando, although maliit lang siya at hindi rin siya legit 3-point shooter, what he brings to the table is yung mga hustle plays niya. Kahit meron lang siyang limited time sa stint niya sa Gilas, pero hindi niya sinayang ang pagkakataon. Binigay niya lahat na makakaya niya. Mga ginawa niyang pagsupalpal sa mga kalaban, akala mo si Dikembe Mutombo o di kaya si Rudy Gobert. Parang kulang na lang sasabihin niya, not in my house. Yan ang kagandahan kay Abando, he can play defense at maasahan mo rin siya sa opensa. Nakakashoot naman siya sa tres, kailangan niya lang maging consistent. Chris Newsome, 6'2", shooting guard. Although hindi rin siya legit 3-point shooter, but he can play good defense at kaya niya rin umiscore kung hilingin mo sa kanya. At ang kagandahan dito kay Chris Newsome, nandun yung dedication niya. Gustong-gusto niyang maglaro para sa bayan. Kahit hindi siya nasama dati sa final cut ng Gilas lineup, nandun pa rin siya sa bench sumuporta sa Gilas. Jimmy Malonzo at 6'7", nasa standard height tayo pagdating sa small forward. Magandang relibo to kay Justin Brownlee. Pero pwede rin naman silang pagsabayan kung halimbawa talagang matatangkad yung mga kalaban. Ilagay mo si Brownlee sa shooting guard, Malonzo sa small forward, Ramos sa point guard, AJ Edu sa power forward, Kai Sotto naman sa sentro. Pwede na yung 5 na yan gawing starting 5. Hindi na talaga tayo undersized yan. Pero depende pa rin yan kay Coach Tim Cone. May mga adjustments din naman gagawin every game. Kung sino yung magandang inilalaro, malamang mabibigyan ng mahabang playing time. Pero kung di man pagsasabayan ni Coach Tim Cone, si Brownlee at Malonzo, ay panigurado magandang relibo to si Malonzo kay Brownlee. Makapagpahinga ng saktong-sakto si Brownlee. Hindi katulad nitong nakaraang 2024 OQT, halos hindi man lang siya makapagpahinga. Itong next player natin, no need for introduction na nito. Pray lang natin na healthy siya palagi hanggang sa pagdating ng November. Talagang irreplaceable si Brownlee ngayon. Ando na yung kabisadong-kabisado na niya ang sistema ni Coach Tim Cone. At sinabi pa mismo ni Coach Tim sa kanyang interview na Brownlee is the system. Carl Tamayo, some sources say na 6'7" siya, yung iba naman 6'8". Siya na lang mismo tanongin natin kung ano ba talaga height niya.
Consistency lang ang kulang kay Tamayo. Mag-practice pa ng husto sa tres. Gusto ko pagdating sa opensa, abang lang siya sa corner o di kaya sa wing. Ito, Justin Baltazar, magandang addition to. Sa height niya 6'9", may tira sa mid-range, may tira sa tres. Malaking tulong to. Sana makuha ulit ng Gilas serbisyo niya. Pwede siyang relibo ni Edu, stretch 4. AJ Edu at 6'10". He can give you rebounds, he can play defense, he can shoot the 3. Kailangan niya rin develop yung mid-range niya at maging consistent sa mga tira niya. Kay Soto, ang kailangan niya lang gawin, magpalakas, mag-add ng muscle upang kaya niya na makipagbakbakan sa ilalim pagdating ng pisikala na laro. Konting low post moves at maging consistent na rin sa mga tira niya sa labas. Yung free throw niya, dapat hasain niya ng husto, dapat near perfect. And lastly, Junmar Fajardo. Ganda ng performance ni Junmar nitong nakaraang 2024 OQT. Kinapos nga lang siya kontra Brazil dahil halos hindi na siya nakapagpahinga dahil wala si Kai Soto. Pero sulit talagang pinakita niya performance. Mga laro niya sa ilalim, nakakatuwang tingnan. Kayang-kayang umiscore ni Junmar sa ilalim. Nakakapanghinayang lang isipin na nung panahon ni Cho Trias, hindi siya nabigyan ng mahabang playing time. At eto yung gustong gusto ko sa laro ni Junmar ngayon. Halos near perfect talaga ito. Mula pa sa friendly games nila kontra Taiwan Mustangs hanggang sa OQT, halos perfect yung mid-range jumper niya. Sana healthy lahat ito sila para pulbusin natin ang New Zealand ngayong November 21. Na kay Coach Tim Cone pa rin ang huling desisyon. Pero kung gusto niyang mag-stick doon sa current lineup ng Gilas, pwede naman. So ano ba talaga ang kailangan natin gawin para manalo at umangat sa world ranking? Number 1, maging sayo ng husto. Lalong-lalo na yung outside shooting natin. Pangalawa, mahabang preparasyon. Yun talaga ang kailangan natin.